guys. So, ang topic natin ngayon is love, interest, or napipilitan lang. No choice. And a little bit tore dito sa ano. Dito ako natutulog Yung dalawang sofa na maliit, pinag-combine. And meron akong makapal na kumot. And manipis lang. Alam nyo bang dito sa ano? Malamig pero merong lugar na mainit dito. Dito sa valley na to. So kaya mag-isa lang yung kumot ko. Okay lang. Na manipis pero fur. Malamig siya pag umaga. And pag naglalaba ako is meron ako maliit na washing machine. Lalagay ko dyan sa affiliation. Saan yung maliit na washing machine? Na pwede ka mag-spin. 2 araw matutuyo na agad yung damit mo kasi hindi siya masyadong nakaka-spin. Parang ano lang, tatanggalin niya yung excess. Hindi katulad ng pag-spin ng malalaki. Ayan. O, diba? Ayan yung spin sa loob. So, or di kaya, pag hindi ako tinatamad, meron akong foldable bed. Ilalagay ko din yan. Ayan o. Matibay-tibay naman. So, inalaw naman tayong dito matulog. Huwag na tayo mag-inarte. Alam nyo ba, kahit malapit yung sa amin, 5 or 10 minutes ride, well, ngayong bakasyon, hindi masyado yung sasakyan pag gabi. Lalong-lalo kung gabi dumating yung customer. Or di kaya, isa sa number 1 na rason ko is, tinatamad akong gumising. At mag-ayos, tapos magbubukas na ako ng 12, 11, dito na lang ako. Meron namang paraan. So yan, para baby crib. Ang liit-liit niya. Pero okay lang, pag gusto kong iunat yung paa ko, hanggang dito. Ayan, mag-extend siya. Parang nakataas dito sa ganito ng sofa. So yan yung love. Anong gusto mo? Magkaroon ng relationship na interest lang? Or no choice? O kasi may nakita ka? Kaya may hihirapan ang makikipagrelasyon sa akin. Hindi ako basta-basta makikideceive sa aking puso. So kailangan talagang malakas itong isip na to. OMG. Parang pina-experience sa akin yung love na yan. Kasi yung bata 'di ba sabi ko, kahit matanda yung age ko, dahil sa healing na to, parang pinaranas sa akin yung pagiging bata ulit. Ang dali palang ma-in love ng mga teenagers. Hindi sila marunong i-weigh muna kung adoration lang ba yun, pagmamahal ba talaga. And huwag kayo kasi ngayong panahon, di ba? Maaga pa nga elementary grade 1. Alam na nila yung love na yan. At yung interest na may nakikita ka and gusto mong i-go forward yun. Kasi lalong-lalo kung nahihirapan ka sa buhay. Interest na, uy, gusto kong taong to. Kasi mukhang hindi ako mahihirapan. Or mukhang lalong-lalo kung may kaya. Na tawag nila. Well, aminin din natin na meron tayong ganun. Na ayaw din natin mahirapan. Pero consider na alisin yung sarili dapat na hindi lang ikaw ang mahihirapan. Consider mo din yung magiging partner mo. Kasi mahirap na kung sarili lang tinitingnan. Oo nga pala. Kung ayaw mong mahirapan, di ayaw din mahirapan ng partner mo. So, dapat, ang hahanapin mo is yung hanggang sa huli, hirap man o ginhawa, nandyan pa din. Hindi kayo mag-iiwanan. Kaya nga, yung kinakatakot ko is kahit magkaroon ako ng partner na lost or in chaos, kasi meron nga tayong na-install na gift na gising na tinatawag nila, na naturally sa ating mga gising, awakened and enlightened, na makakatulong sa mga tao. And pag nagkaroon tayo ng partner na ganun, na enlightened, awakened, hindi niya titignan yung tulong, kundi nagising kung anong kakayanan meron siya. And dahil doon, ay kaya ko palang ganito, ganyan, yung you can conquer everything. Hindi kanya nakita. Nakita niya yung kaya niyang gawin. Iiwan ka. Yan ang mahirap. Kasi maraming ganyan din. Hindi lang iiwan ka dahil nahihirapan siya.
sa sitwasyon na yon, sa relationship na yon. Kaya dalawa ang kinakatakot ng katulad ko. Itong banda na to or yung nahihirapan, iiwan ka. And mostly yun yung kinakatakutan natin, di ba? Yung iiwan tayo kasi nahirapan tayo pero hindi natin nakikita yung. Kaya, unang-una, magkaroon ng respect. Kasi pag nire-respect ka niya, merong honesty. So, pag single, di ba tayo? Sample, makikipag-relationship tayo sa mas bata, mas matanda, or kaedad. Basta meron yang respeto na yan. Ay, hirap may laban, no? Well, so sorry talaga. Di ba may na-topic ako noon na naramdaman ko yung ano, yung paano masaktan. OMG. Parang mas malawak na ano, knowing ngayon na ewan ko ba sa taong to na sinaktan na nga lang siya lahat-lahat. Ano, ano pang gusto nitong habulin sa taong to? Ah, okay. Nung ikaw nang nakaramdam, parang, di na, ano yun, binatukan ka sa ulo. Ay, hirap pala. Ayan, kinain ko yung ano, sinabi ko. OMG. So sorry for those judgment, sabihin na natin. Kaya mas magandang may accountability talaga para wala ka sa dagot na yun. Kung hindi, spiritual jail. Ayan kasi, sasali-salita ka, yan kasi nauuna. Tapos nung ikaw naka-experience, tapos mamaya, malulugmo ka sa emosyon na hindi maganda. Iiyak ka, tapos pag-iisipan mo yung sarili mo ng hindi maganda hanggang magiging low na tinatawag natin. Yan kasi in love ka, yan kasi maghahanap na ng i-blame, maghahanap na ng ididig. Pero pag merong accountability, aaminin mo sa sarili, magre-reflect ka hanggang yung sakit na naramdaman ng puso mo is mawawala, masusupress. Kasi ang gagawa ng reflection and acceptance is ito, di ba? Kaya dapat kailangan mas malakas ito. Then, bibigyan niya yung message sa puso. Kaya, well, sabihin ko ng, wow. Hindi ko sasabihin 100% kasi hint lang naman yung naramdaman natin to dahil sa pagiging teenager energy. Iba pag naranasan nga talaga. Pero naranasan naman. Meron, bakit ko nasabi to? Na experience. Through tao, sabihin mo na hindi ko pwedeng sabihin kung sino, hindi ko pwedeng sabihin, etc. Sabihin kong the lucky guy in the situation. Every time. The second time actually na napansin ko. Pero, malay nyo, tayo lang din yung luck sa bandang yun kasi nakita natin. Parang andun lang siya para i-trigger yung kaya maging vigilant kayo sa mga pangyayari na darating sa buhay nyo at mga tao. Babae man yun, same gender or different gender sa'yo. Sasabihin ba natin yung edad? Huwag na. So, I hope they may have their own good relationship. Kasi they give me and make my gift open. Tapos, ano pa yun? Parang mas na-sharpen pa yung gift ko dahil dun sa pangyayaring yun. Yung hindi ko maintindihan na ano ba yun, biglang, poof, wow! So, in love na in love ako ngayon sa nangyayari sa gift ko. Na-amaze ako instead na
masasaktan. Yun ang hindi nakikita ng tao, na kung bakit sinaktan sila mismo ng ibang tao, actually, is merong mabibuild. Instead, yung nabuild, hurt, hatred, and anger. Gosh. Pero, through experience, alam ko sa sarili ko na, mas malakas ito. At ito. Ay, kaysa ito, I mean. So, mag-ingat kayo. Kung interest lang, expect to be, what to be expected sa relationship, kung anong, sa relationship nyo, kung anong mangyayari. Napipilitan lang kasi no choice, dahil sa hirap ng buhay. Or, no choice na, kasi yun na yung nakita mo. Lalong-lalo kung physical, punta tayo sa physical. Na discuss ka sa physical feature, body feature or face. Walang respect po doon, interest lang kasi no choice. May naantig ka lang sa konting adoration po ang tawag doon. Konting nakita mo sa taong yun. So, hanggang ngayon, winiweigh ko pa ang adoration tapos true love. Yung adored ka kasi hardworking, yung adored ka kasi hindi yun related sa love. Adoration lang po yun. Pwedeng crush. Huwag tayong patitinag dyan sa adoration na yan. Interest na po kasi tawag yun. Tapos manaman-laman mo sa huli na, hindi mo pa nagusto tong taong to dahil sa mukha, dahil sa body feature. Love really loves everything. Tama yung sabi nila na kahit yung magulo yung buhay ng taong to, yung hindi magandang ugali, kasi pwede mo namang i-correct. Sabihin sa kanya. Yung dahil sa love mo siya, kahit masasaktan siya, magiging honest ka sa kanya sa nakikita mo. So kaya kayo, masculine, na darating sa buhay ko, well, maging handa. Joke lang. Kasi maraming matang nakatingin. Dapat malakas. Kaya nga nung nalaman ko din itong part na to, kasi ilagay natin sa business. Kung kunwari, nagpapaupa ka, dapat yung uupa din sa'yo is malakas din. Dito at dito. Hindi mahina. Kasi, yung evil eye nga na tinatawag nila, ipunta natin sa love. Kung tinitignan ka nang hindi mo alam, kahit hindi ka gumagawa ng ganito sa social media. Pag tinitignan talaga yung ini-interest yung relationship mo, alam mo na ang mangyayari. Dapat both malakas dito at dito, kahit may mangyayari na problema. Kasi lahat, meron din nag-a-against sa kabilang mundo, spiritual world. Test na rin. Kasi kahit ibalik-balik na rin natin, parang test actually yun para tingnan kung talagang kayo ay karapat dapat sa isa't isa. Or, ipapamukha sa inyo na yung relationship na yan is galing lang sa interest, napipilitan lang, no choice. Sa huli, mapapatunayan ang mapapatunayan. Pag naghiwalay, alam nyo na. Pero may maraming dahilan naman pag naghiwalay, kahit mahal nyo ang isa't isa kung napagod. Ito tawag nila. Kaya dapat malakas din sa business, balik tayo. Ang mga uupa, kung paupahan yung business mo. Doon mo mapapatunayan din through observation na pag laging umaalis yung tenants mo, hindi sila masyadong malakas dito at dito. Or, kasi minsan, dahil nalulugi isang business is dahil sa hindi marunong mag-budget. Waldas dyan, waldas dito, or inuuna muna yung interest, which is kasiyahan bago i-improve muna yung business para lumakas bago gawin yun. Yung leisure na tinatawag nila, kasi lahat naman maghihirap muna. So yun yung nilelearn natin sa pagbi-business. Para maging malakas tayo dito at dito. Tapos dadagdag pa ang relationship. OMG, kailangan maging malakas talaga magiging partner.
ikaw na awaken na. Hindi ko lang sinasabing ako. Lahat tayo na awaken, enlightened, nakikita na ang deceive, illusions and delusions sa mundong ito. And pag ipunta rin natin sa bandang love, ganun lang din naman, di ba? Kaya pairalin niyang pag-iisip na tinatawag natin. Umaga pa lang ngayon, no? Mag-aalas 6. Tirik na yung 6:11. Tirik na yung araw. Ayun, no? Meron akong biranda. Yun lang yung dito, pag hardin pala, maraming langaw. Kahit anong linis na gawin mo. Ayun, no? Ang daming flies. Subuti na lang, sanay. Sanay yung mga papasok, ganun. Whew. Grabe. Kaya yun lang din yung pinaparelay sa akin. Sigurado kang yan na yun. Baka mukhang para ka ata. Parang ganun. Kasi parang napapansin ko din sa sarili ko, uunang nung naayos na. Nung sabi ko, di ba nabanggit ko na parang kung anong feeling ng healed or okay na. Yung pwede nang ulit sirain yung trust mo. Parang bara na kwan. So, ganun pala, pag nagising yung pagiging feminine mo, yung meron kang mamamagnet. Alam nyo ba yung gumawa ako ng video na nagwalwal ako mag-isa, tapos pupuntahan natin yung gustong-gusto kong pinupunta pag ganun ako sa town or city, yung mga gemstones antiques, di ba? Meron kasing nakikipagtitigan. Tapos, alam naman ng babae or lalaki kung gusto magpapansin sa'yo. Tapos yung iisipin ko pa talaga na, ay sayang, sana ako na lang nagsabi na, kung gusto mong kunin yung number ko, isip ko talaga. Dinidisip ako minsan. Buti na lang yung katawan ko gumagawa ng, ng voluntary na, hindi makakagawa ng hindi maganda. Umalis ako, di ba? Nasabi ko doon sa video na hindi ako sanay. Kaya umalis ako. And, mamamagnet nyo talaga kung kahit may interest lang, kasi may nakikita, no choice or love. Lahat mamamagnet mo kung ma-open yung masculine na magmamagnet sa feminine, or ikaw as feminine magmamagnet sa masculine, sa different gender or same gender. Kasi alam ko meron din sa sa same gender parang inaano ko lang, hindi ko pinapansin. Meron. Kaya yung iba is nakikipag-relationship sa same gender, di ba? Meron. OMG! And nag-experience din through emotional knowledge. Kasi kung walang emotional knowledge, hindi mo malalaman kung anong meaning ng pinapakita ng taong yun. And through pakikipag-conversation, through emotional knowledge, through parang telepathy, through i-combine mo lahat yung gift na yun. Oh. And knowing, knowledge na binigay ng Diyos. At malalaman mo kung ganun ba talaga ang dapat gawin ng isang masculine para kunin ang interest ng isang feminine. Ang kinukuha kong example is bilang ako na isang babae or kayo na isang babae, dapat alam niyo ang talagang gusto niyo makita sa isang masculine bilang isang feminine. At sabihin ko nang sa kabilang gender din, as masculine na makita niyo sa feminine. Hindi yung control. Kasi iba na yun. Bilang sa babae or lalaki, huwag niyong titignan yung makokontrol niyo yung taong yun. Basta ang pinaka-importante is yung respect. Paano ka naman mamahalin kung hindi ka respect dito sa bandang to? Respect dito sa... Diba? So yan, love ba talaga? Interest? No choice? Or napipilitan lang? Sana may nabuksan sa isipan. Lalong-lalo kung ginawa nyo yung last na buntis. Mas okay lang na nabuntis ka, maging single mom, at okay lang naman sa parent mo, natutulungan ka, pero meron yung parent na masasaktan, iaano ka agad sa partnership na hindi na maglilid ng chaos, na sa huli maghihiwalay lang din at
Hindi man maghihiwalay pero controlling relationship. Yung wala ka ng malaya, malaya ka pero laging nasasaktan sa emosyon. Mahirap yun. Kaya kung sa parent mo is biglang nawala yung galit na yon, well, alagaan mo yan. Lalong-lalo kung teenager ka, na nagde-develop pa yung personalities characteristic, yung knowledge. Huwag kang basta pupunta sa isang relasyon na basta andyan lang, bahala na. Sige, magiging bahala na rin yung ano. Kaya ingat-ingat tayo sa basta ibibigay yung last na yan. Pag hiningi sa loob ng relationship kung boyfriend or girlfriend pa lang kayo. Pag mag-asawa, okay lang naman, di ba? Pero pag boyfriend, girlfriend ay, ang mahirapan is ikaw na babae, hindi yung lalaki. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share. So my next videos, comment down kung may gusto kayo i-share about love.